Kabiks, magandang araw po sa inyong lahat. Ito, tuturuan ko naman kayo mag-roommate. So, white base ulit tayo. Meron na tayo isang living. Green. Tapat mo lang sa green. Tapos, kasi akong ginagawa ko, pinagsasabi ko na. Tuwanin mo yung blue. Ganyan. Ayan siya, no? So, ang center na white, kahit nandyan pa yan, kahit nandyan, okay lang. Kahit hindi siya naka-pair sa kanyang kulay, okay. Kaya lang kayo ng ganyan. No? Ito style ko lang sa pagbuo ng first block at second block, no? Kasi pinagsasabi ko. Kumbaga, kung ano yung makita kong corner dito, titignan ko na lang kung anong kulay yung binuo ko. Black. Halimbawa ito, blue. Pag-ibon siya sa blue. Kaya lang, sa likod yata ito. Sa harap. Dito yan. Ganun. Then, hanapin ko yung partner niyang edges o edge. No, nasaan yun? Ayun sa loob. Ito. Pwede ba natin itapat? Hindi. Hindi. Kahit dyan na lang. Tuwanin natin. Paano kukunin nyo? So, L-wide. Sabihin dalawang gano'n. Kaya L-wide. Tapos, para maalis mo siya sa pwesto niyan, L-wide. Diyan mo na lang lang. Or, saan mo gusto? Total, ang mamaya na. Hindi nandun siya. So, ganito, kaya doon ko na lang nila. Di ba blue yun? Ang pag-insert kasi ng edges dito, kasama niya, yung kapartner niya. Dito lagi manggagaling. Diyan lagi mag-insert. Hindi ka pwede mag-insert na yung edges niya, halimbawa na dito. Ang tanong ko sa iyo, paano mo ma-insert dito? Nandun niya. Ngayon, sa row method nga pala, no, bago natin ituloy, pag kukuha ka ng kapartner nito, ang move lang, you move, M move. Na, M move. Yun lang. Hindi ka pwedeng gumalaw dito. Gagalaw ka lang dito kapag corners, o CMLL. No? Okay. Yun nga, ano, ang tanong, andito siya, paano natin makukuha yun? May paper mo bang ganun? Tama, mag-paper mo, pero baliktad. Diba? So, ang gagawin natin yan, kung halimbawa namang nasa taas sila, bababa mo lang. Ano yan? Blue na to. Dito mo lang. At saka yung face, kung ano yung base mo dito, yan yung pinaka-base, yan yung ilalim mo. Pag mag-insert ka ng edge niya, nasa kanan o nasa kaliwa. Na, depende sa face dito. Na, okay? So, kung mga blue yan, blue, di ba, pag angat niyan ganun. Okay? Di ba, tama naman. So, ngayon, i-insert natin siya dito. Tamang-tama, naka-forma. Ngayon, kung dito ka naman nag-insert dahil siya yung nandun, halimbawa. So, insert natin siya dito. Dito mo siya dati. Dahil blue. Ang pag-insert naman, RY, U, RY prime. Diba? Ganyan ang gagawin. Next, kung wala namang puti na corner sa taas, no? Sabihin, nandito silang tatlo. Kahit isa kasi wala eh. Ang tignan mo na lang muna, ayan, tamang-tama ito. Ito yung magkapartner. Baliktad lang. So, kuhanin na natin. Pero titignan nyo muna kung paano. Kasi ganito, no? Taas mo tong gano'n. LY prime. U2.
Kasi kailangan paghiwalayin sila. Tsaka dapat ang face ng puti hindi kanan, kaliwa. Ngayon, kung bago ka palang maglalagay, pwedeng nandito yung face ng puti. Depende sa posisyon no? Depende. Nataon lang na pag ganyan natin, pag ikot natin, nandun siya. Back mo lang. LY. Diba magkahiwalay na sila. Ngayon, baba mo muna siya. Alam mo namang red yung itaas mo. Ito yung puti. Dito mo siya lagay. Dito mo siya lagay. Then, up. Diba? Pair na sila. Ngayon, paano mo siya ma-insert dito? Diba ito orange yung kwan niya? Yung harap niya. Opposite ng orange, red. Red to. Dito siya. So, aatras mo lang isa. Then, LY, U2, LY prime. Ayun siya. Okay. Next, ito naman, ang need natin, green, orange. Nasaan? Ayun. So, pag ikot niya, or dito, pwede na pala doon. Atras mula isa. Dahil green. Ito ngayon siya. Okay, so nandyan siya, di ba? Saan ba siya lalagay dito? Dito malagay. No. Then, LY prime, U prime, LY. Ayan na siya. Yan ngayon yung tinatawag na first block. Okay. So, hindi muna ako maglalagay ng senaryo, no? Wala akong code ko dito. Buo-buo lang tayo na may konting tutorial, no? Ang senaryo, hanapin nyo na lang yung mga ginawa ko noong una. Nakalagay doon CMLL scenario. Yun yun. Yun yung dito sa corner, no? Okay, so eto na lang yung kulang tsaka ito. Gagawin mo lang RY prime. So pag naka-up ang face ng puti, dahil ibabalik natin to, lagay mo siya dyan. Huwag mong lalagay dito kasi hindi mo maipe-face yung puti niya dun sa gilid man lang kung alin man dyan, no? Okay. So galing siya dyan, no? RY prime. Yan. Then U RY. Para pagbalik, naka-paste na siya dyan. Okay lang yan kasi nandito yung kapatner mo eh. So dito natin siya lalagay. Red, red. Yan, diba? So siya ngayon dito lalagay, no? So atras mo lang ng isa. Bakit inaatras? Kasi imomove mo to, hindi sasagasaan mo yan. Mawawala yan. Pagka naman nag-R-white ka, mapunta sa ilalim, paano ma-insert doon? Hindi, mali, diba? Dito siya. Basta yung gagalawan ng move mo, hindi mo siya dapat magagalaw. Kasi i-insert mo siya dyan, ayun, no? Ibalik natin, nandyan siya. Blue, red, dito siya. Iwas mo lang doon. Then, RY prime, U2, RY. Ito na ngayon yung second block. Ayan. Yan ang room ito, mga kalubigs, kung paano ginagawa. Okay. Pagkatapos nitong first block at second block, corners na tayo. Ngayon, may technique pa rin naman, no? Kung hindi mo kabisado, isa lang yung kabisado mong algorithms, no? Ganito lang. Ang tawag dito, diagonal, no? Naka-diagonal. So dito mo lang sa posisyon, no? Kumbaga ito yung lumabas eh, no? Yan lang muna tayo para medyo maikli la video, no? Okay.
So, gamitan natin to ng sun. Tandaan nyo lang kung paano. Diagonal, isa dyan. Pwede kasing diagonal na pag ano, nandito siya. Pero hindi yun dito. Dahil ang gagamitin nating algorithms dito, sun. Okay. Ito yun. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Tingnan nyo ha. Gumamit tayo algorithms. Buo na to, no? Pero nung natapos natin yung algorithms, bumalik. Yan yung isa pa rin na ikinalilito nyo, no? Hindi lang dito sa raw method type ng paggawa, kundi sa iba na gumagamit kayo ng algorithms, natural lang umikot ng umikot yan. Kaya lang, pagtapos ng algorithms, babalik din naman sa dati. No? Kasi ang target mo naman dito, yung isang yellow face lang na naka-up. No? Ngayon, kailangan natin yung dilaw dyan. May shortcut na nga itong ganyan eh. Pero kung ayaw mo, yun pa rin yung alam mong algorithms, di yun lang din ng ulitin mo. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Diba dun siya lumabas? Lagay mo dun. Ayan. Ulitin mo uli yung algorithm. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Para mapalabas na natin yung dilaw. Okay. O, di ba bumalik din to? Siya lang yung ikot ng ikot hanggang sa balik uli. Ayan siya. Then, napalabas na nga natin. So, dito naman, observe ka naman ng corners. Ayun. Meron tayong headlights. No? Sa headlights, pwedeng gamitin natin yung isa. Facing back natin. Facing back. Kahit wala siya sa sarili niyang kulay dito. Okay lang. Importante yung headlights. No? Sa likod, no? Sa likod. So, ang algorithms lang, R prime, F, R prime, B2, R, F prime, R prime, B2, R2. Ayan. Match na lahat yan. Ayan. No? Ngayon, kapag match na lahat ang iyong corner, kahit hindi siya nakamatch sa kanyang mga kulay tulad niya, okay lang. Problema. Walang problema. No? LSE na tayo. LSE last 6 edges. 1, 2, 3, 4. 5, 6. No? Pero bago kayo mag-umpisa nun, ang itap nyong center dito, kundi puti, yung dilaw. No? Okay, so subukan nga natin yung puti. Ito, ang senaryo naman dito, siyam. Pero hindi ako gagawa, ano. Tignan nyo, balikan nyo yung video ko. Na, nakalagay naman doon, senaryo ng LSE. Siyam yun, siyam. Yan. Adjacent na good edges, adjacent na bad edges. So, bakit ba bad edges? Bad edges, eto yun. Kasi eto yung target natin na dapat nasa ibabaw sila. Na maging, basta magka-opposite yung white at yellow. Kaso, yun nga ang senaryo eh. Merong baliktad, merong namang tama lahat. Yan yung aayusin natin. No? Ayan. Ayan. Dilaw yan eh, dilaw. Kasi nga, depende sa kuha ng araw, no? So, ang need natin sa taas, tatlong bad edges or tatlong good edges. So, dito, tigalawa, no? Ano ba yung nasa ibaba? Yung dalawang good edges. So, kung babalik rin ba natin, makakakuha tayo ng tatlo. Na kung ano man yun, tignan natin. Di ba? Ayun. So, meron nga. Tatlo. Good edges nga lang. Okay. So, bago natin iikot yan,
Tignan muna natin yung ibaba. Nasa ng good edges? Nasa harap. Nasa ng bad edges? Sa likod. Yan. Nga pala, no, baka nalilito kayo. Pag pinag-usapan ng rule method, ano ba yung harap, ano yung likod? Eh, siyempre, ito yung harap natin. Ito yung likod. Kaya sa ilalim, ito yung harap, ito yung likod. No? Okay. Alam mo na ngayon, good yung nasa harap, bad yung nasa likod. Okay. Kasi may position dito. No? Eh, ang lumabas dito, good edges. No? Nasa harap natin. Doon mo siya lalagay. Okay. Kapag good edges ang lumabas sa taas na arrow, magkasalisi. Hindi mo siya pwedeng tapatin. Hindi pwede. No? Parang hindi. Kasi babalik lang yata ng babalik. No? Yun pa rin. So, pag ganyan, no, ito na yung pinpoint mo, yung tulis. No? Imaginein mo ito yung arrow. Bakit arrow? Palatandaan. Diba? Ito yung tulis. So, yung tulis ng white, yung tulis ng good edges, hindi dapat nakatapat dun sa kapwa niya good edge sa ibaba. Kung titignan mo sa gilid, nakadiagonal. Yun na. Okay. So, di nakaset na, no? Ang algorithms niyan, M, U prime, M prime. Yan. Ang lalabas ngayon, eto, bad edges. Lagay mo uli sa likod. Sa bad edges naman, katapat niya yung kapwa niya bad edge. Tingnan mo. Diba? Ayan, no? Red nga lang siya. Wala namang problema sa kulay kasi 4 yan eh. Ibig sabihin kahit anong malagay dyan. Importante yung procedure niya, no? Ulitin mo lang uli yung algorithm. M, U prime, M prime. O, di ba good na lahat? Ayun yung ilalim. Yun. Ngayon, ang isang tip ko lang, kung halimbawa bad edges ang lumabas o bad arrow ang lumabas sa taas, isang algorithms lang yun. Ganito na lahat ang lalabas. Ito naman yun ang mahirap, yung pagpe-pairing. Pero hindi rin, madali lang. Anong gusto mo unahing pairing? Ilalim. Kasi siya yun nandun eh. Doon tayo mag-pairing. Ito, sa harap. Yellow, red, yellow, orange. Di ba yun yung magka-opposite? Lagay mo sa likod. Kasi nasa harap siya. Ano ibig sabihin? Dapat magka-diagonal. Hindi pwedeng magkatapat. Paano mo mapagpe-paste ang dilaw sa dilaw? Magkatapat. Dapat magka-diagonal. Okay, get na done. Tapos taas mo to isa. Or balik natin. Ito, pwede mo itaas doon. Hindi nandun yung ka-opposite niyang red eh, no? Pwede yan. Ikot mo dalawa. Taas mo ngayon ito. Diba ito yung target mo? Kung minsan ibang kulay yan, puti yan. Okay lang yun, no? Okay lang. Diba yun yung target mo? Na nabuo mo na. Ngayon, nung nabuo mo na, lagay mo na siya sa taas tulad niya. Hindi mo kasi pwedeng ilagay sa ibabayan hanggat hindi nagpe-pair yung dalawa. Ano? Kaya sa taas muna siya. Yan. Ano yung nasa harap mo? White, red, white, orange. Diba? Ganun din. Magka-diagonal. Pwede kang tumaas ng M or M prime. Kung ano gusto mo, parehas lang yun. No? M prime yun. Tapos tapat mo siya. Tapos itaas mo ganun. O hindi ba magkaiba ng kulay yung gitna? Okay lang yan. Oo. Okay lang. So, insert na natin ang dilaw. Ito unahin natin. Sa pag-insert naman, hindi siya po pwedeng parehas siya ng blue. Hindi po pwede. Kasi ang lalabas, magkabaliktad din. Face siya ng dilaw, tama. Pero yung dito, hindi. So, babalik natin.
kailangan magka opposite din. Then M2. Yan. Yan. Then pag ginanyan mo yan, ayun ang buo na, no? M2 mo na. Ayun. Pero hindi lang ganun kadali yan, mga ka-Rubik's. Hindi ko lang tinuro kasi masyadong mahaba ang video. Balikan nyo na lang yung aking mga nagawang room method, no? Mga senaryo, paano mag-pair ng mga edges. Yun. Masyado kasi mahaba no? Okay, pasensya na ha. Pero nakita niyo naman kung paano ang room method. Okay? So maraming salamat po mga ka-Rubik's at mag-iingat po palagi. Bye-bye!